Pinoy doon sa grandstand, ilang kilo lang. Kasi katapos hindi maano ng mga tao maka-accommodate ng isang pamilya. 2 kilo lang, isang bisis lang nagbigay. At ang syudad wala talaga nagbigay. Sana Mayor, kung nakarinig ka naman sa akin, maawa naman kayo. Hindi lang saan barangay namin, kundi 148 barangay chairman of Tacloban kami naghingi ng awa sa iyo. Anong matutulong mo? Sabi daw mayroon daw national government or ibang bansa nagtulong daw billion of pesos. Saan man yun? Binulsaban nyo? Mga national government or lokal? Kasi narinig namin nga mayroon mga taga ibang bansa nagtulong sa disaster na ito. Saan naman? Wala naman kinakain. 7 days nang ng barangay namin, almost all barangay ng Tacloban, naghintay sa tulong, mga rescue, wala namang naibibigay. Mga nag-sharing na lang sila, maski kalahating salmo na na bigas, makakain ng lulugawin. Until now, wala pa rin, nagugutom na sila. 3 days lang ako sa Maynila, na ako ng ano ang magagawa ko talaga. Mayroon akong hingian ng tulong doon sa Maynila kung saan-saan. Para lang sa barangay muna nakin. 3 days after, ipa-confine muna nakin ang asawa ko sa ospital. Tsaka chairman, sabi mo natatakot ka. Bakit ka natatakot? Natatakot ako. Baka papatayin ako sa mga tao ko. Siyempre barangay chairman ka, umalis ka. Yung reason talaga, number 1 reason na umalis ako, yung asawa ko may sakit. Walang gamot dito, walang hospital, was out. So muna nakin, i-rescue muna doon sa Maynila. May naman akong kamag-anak dito. Tapos babalik ako kaagad, mga almost 3 days. Maghingi na lang ako kung saan-saan ako makaano lang ako sa mga barangay ko. Iniisip mo ba baka saktan ka na mga constituent mo? Sige. Baka saktan ako mga constituents ko. Kasi walang pagkain, siyempre na na sila. Maano ng mga ulo nila, wala na silang mga isip na maganda. Kasi gutom na gutom talaga sila. At saka chairman ka, parang chairman wala ka pa walang ako nagagawa. Naghintay-hintay naman ako, sabi nila ipadala daw. Wala nang ipadala sa akin maski 1 kilo na bigas. 7 days na ito, wala pang rescue. Kaya nagnakaw na lang yung iba. Pinapasok. So, nanawagan ako sa local government. Saan na kayo ngayon? Bumutos naman kami sa iyo, nandyan kayo sa City Hall. Saan kayo ngayon? Tumatago ba kayo? At sa si Mayor, lingkod-lingkod ang parang hari rin siya. Isa-isa ang papasok daw sa kanya doon sa yung relief, marami raw relief goods galing ibang bansa. Marami dang relief galing sa ibang bansa. Billion of pesos daw. Saan yung billion of pesos? 7 days na wala ng pagkain yung barangay nakin. Hindi lang sa barangay nakin, buong barangay, 148 barangay chairman sa Tacloban, walang kinakain. Sa totoo lang, yun mga yung mga patay, 7 days na contaminated na siguro kami sa sakit ng tubig. Wala pa kukuha ng patay. Sana, after sa bagyo, mayroon mga army. After the typhoon, 3 days pa ng mga military. So, ang mga tao, hindi na nakaisip ng matuwid. Nagnakaw na because of gutom. Ganon. Ang nangyari dito sa Natatakot din kayo para sa buhay nyo. Natatakot ako sa buhay ko at sa pamilya ko. Bakit ako katayon doon sa barangay ko? Galit sila. Galit talaga, walang pagkain. Sige, salamat. Kumusta naman, paano kayo nakaligtas naman? May evacuate kayo? Ako, nakaligtas ako sa bahay ko, umuwi. Tapos ako sa Ibso, umuwi ako sa bahay. Nakaligtas naman ako. Pero yung bahay ko na was out yung atip. Sige po mama, Okay. dito lang muna po tayo at mag-uusap pa tayo ng konti mamaya. Ano, sir? Mag-usap pa po tayo mamaya. Okay. Pero si Pinoy lang nakapagbigay sa inyo ng pagkain. Isang bisis lang, linya pa. Tapos ini-stop kasi walang mga ticket ang tao ko. Nandiyon na sa hindi pa binigyan kasi wala lang ticket sa barangay. Paano kami nakaano kasi
kuan rin kami ano ng pagkain, naghanap. Hindi kami nakakuan yung mga barangay official ko. Isa-isa na naman kami, makakain lang. Wala nang barangay-barangay. Mag-ano na lang isa't isa. Ganun. Kasi wala namang tumutulong na maski sino na local government dito sa amin. Mabuti kung yung mayor namin si Waray Partiles, Bimbim Noel, nanalo, hindi kami pinabayaan talaga. Kung nanalo lang, sayang, hindi pa siniswerte. Politika ba ang dahilan? Kasi sabi nga, Politika ang dahilan dito. Ako, Bim Noel ako. Kaya, pinabayaan rin ako. Mabuti kung nanalo lang yung Bim Noel, hindi kami talaga maghirap sa pagkain. Kasi hindi pa siya tumakbo ng mayor. Inanuhan na kami, sinupusuportahan pag may disaster. Mas yung Waray may Partiles. gusto mong manawagan ng tulong sa mga kakilala niyo sa Maynila? Nananawagan ako sa mga kaibigan ko, mga pinsan sa Maynila na naghingi ako ng tulong para madala ko sa barangay ko na mapapakain ko lang ang barangay ko. Mga 3 days after, uuwi ako. Mag-7:30 ako. I-ano ko lang muna, i-accommodate muna yung pamilya ko doon sa Maynila. Baka masabit sila sa crisis net yun. I-safe mula sila. Sige sir, thank you. Bigla. Para pag sinipera mo si Mami, si Chairman, yung katawan, profile niya, nakatingin siya, maganda gagawin yung storya para sa kanyang barangay chairman. Alam, chairman lang siya, pero sasabihin niya mababa chairman, pero alam niya na dapat gawin. Pagka sinabi ni Mami, yun ang dapat na ginawa rin kung hindi natupad. Pero, tingin mo, Paano natin gagawin ng paraan to na i-break lang? Kasi hindi mo pwedeng hindi kabit yan dito eh. Kaya nga eh. posibility naman. Kailangan pa rin to. Pero ito, kailangan ito sa loob. Nakapasok pa rin ito. Ito na yung nakapasok. Hindi nga eh. Kasi dito nakapasok yun. Gusto mo tanggalin natin yung ano. Tara, sita. CS ko na to pare. CS ko. Mami. Teka. Tanda dito kami. Si Paolo. Op, dali, pre, nakaano ka, dali. Pare, sabi ng mga nasa airport tayo. Kanina, bunawakan mo kanina eh. Ano ang gagawin dyan? Kaya kawal lang. Hindi nag-iinta sa ito po. Nasubukan natin ang libre. Gusto mo, nasubukan ulit natin. Hindi, rekta na natin. Dito mo na padakit na natin sa... Subukan mo. Ay, nakakapit din sa ano. Kapitan to. Diba pagka-install mo na ganyan? Okay, subukan ulit natin. Diba ginawa? Hindi ginawa ko kanina. Subukan na natin.
mo, pre-baby. Ano? Sundan nyo lang siya, yung ano lang. Ay, okay ah. Pero mamaya, tanggalin mo muna. Pagkasalita ka na. Report na lang. AB, tapos tayo. Maria, AB, tapos tayo. Ano number ng anak mo? Kasi ko pala ako, sir. Ano number ng anak mo? Ako, naka, Ito pare, patawagan mo tong ano nito. Patawagan to. Nandyan yan, hi. wala na naman yata eh. May ada ka na kukuan, sir. May ada ako ano, sir. Wala na naman. Sir, may ada ako kukuan, SIM card, ado. Oh. SIM Kasi card baterya? ko, sir. Wala nga napakakuha ng battery, sir. Kaya wala naman umano. Wala naman niya umano. Wala naman pagkuhan. Hindi, may masaksakan dyan. Saksak mo yung battery mo. Sir, kung May charger dyan. sir, kung umano, wala na naman dito. Diyos ko, paano ba yun? Limitan ko lang ini dito. Okay na. Magtakip. Para i-charge nyo nga ito. Kailangan magka-charge yan para si mami mahanap ng mga. Standby. Tara na, tara na. Ate, next na tayo. Dito ka na. Nay, okay lang, Nay.
Ay, okay lang, Nay. May pan-charge kayo dito? Oo, sir, kinuha na yung charger. Nay, kinuha na yung charger. Huwag ka mag-alala. Ngayon, ang gagawin mo, pag napanood ka sa Blumentritt, dito ka lang. Tatawagan kami rito, sabihin, ano na. Yung charging ay, assist mo sila, ma'am. Dayag, mamaya, bitawan mo na yan. Assist mo muna dito. Punta tayo dito. Ay, guling ko anak na. Ay, ano ba muna tayo? Nay, dito ka na una ka. Tayo ka lang dyan. Diyan ka lang ha. Diyan ka lang, Nay. Ay, dito lang po muna. Yan. Siya mauna. Okay na yan? Basta manawagan ka lang. Kausapin mo eh. Yes, Ivan, nandito pa rin nga tayo no, sa airport kung saan dumarami pa rin ang mga taong nagnanais na umalis ng Tacloban City dahil nga sa kawalan ng pag-asa. Matapos nga sinasabi nila no, na hindi dumarating yung mga relief goods at tulong mula sa ating pamahalaan. At Ivan, makakapiling natin ngayon no, tatlong nanay ito no, o lola. Unahin na po natin si, ano po pangalan niyo po? Adoracion Ligaspi Mora. Sino po ang inyong gustong panawagan? Ang mga kapatid ko dyan, sa Arpapa, Barrio Vero, Hidencio Ligaspi, ang mga kamag-anak namin, mga Pascual, tulungan niyo naman kami dito. Ang anak ang kapatid ko sa Mason, Bulacan, Sinaida. Tulungan mo naman ako, tulungan mo kami pamilya. May sakit ako sa puso. Hindi ako nakakabigat lang ako sa aking mga kasama na iba. Tulungan niyo kami dito. Wala kami medisina, pagkain. Madilim pa, wala kaming ilaw. Tulungan mo kami dito. Ako si Baby Ligaspi, anak ni Casio, tsaka ni Clarita Santos. Kung nakakilala pa kayo sa amin, kikilala pa kayo sa akin si Dencio Ligaspi. Tulungan kami dito kung may tutulong sila sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nay, dito muna po tayo. Si ate, ano po ang pangalan ninyo? Gina, mana. Nandito kami, buhay palakad. Sana makapunta muna kami ng Maynila dyan. Huwag kayo mag-alala. Buhay kami. Lahat po ng kamag-anak ko dyan. Manila, buhay po kami. Salamat sa Diyos. Katakot po talaga. Salamat po, yun lang. Ano po ang pangalan nyo? Gina po, Gina dating po. Kanmana, dyan sa Laguna, sa Pasita. Buhay kami, mana. Kang mag-alala. Thank you po. Ivan, nandito naman si Ate Paula, no? Nawawala yung kanyang asawa, kaya gusto na niyang pumunta ng Maynila. Kung pangalan niyo po, Ate Paula? Paula yun. Sandra. Nangailangan kadla ako makadto na lang ka Manila kay usan na lang ako didi ang balay waray gud ako nakuan, waray gud ako nakuha. Kay ginalaking pamasahe kay makadto ka Manila. Ni naman nakakabati alayong gala kita kan Sandra Santuiling nga. Tulungan akong pagkadto ka Manila, waray ko pan marasahe, was out talaga, waray gud ako nakuha nga bisan ano, kwarta. Taga saan po Kung yung may dala- anak niyo? Kuan nga ada Blumentritt, kuan Tondong. Panak ida, buligigad ako, pagkatula Manila, bahala na. Waray gud ako yan na mahihimo, waray ko gud ka kwarta. Maano nala ako mapa Manila. Mas nalata akong ginaano, nga makuang gudla ako, adi ako Sandra Airport, kaya nakukuha na akong si 130, para libre ba, para libre. Kuha niya ako buligig niyo, paano ka makakuha ng kwarta nga, makakalakatakad to Manila, amula. Yan lang ang sasabihin ko. Maraming salamat Maraming salamat. So, Ivan, yung ating mga kababayan talagang marami pa rin yung hindi nakakakontak sa kanilang mga kaanak. Kaya nga nagtayo tayo nito nga panawagan dito sa Leyte upang kahit pa paano makita sila sa TV o sa internet
para mabigyan sila ng tulong o makontak ang ating istasyon kung sino yung mga nakita nila rito na nagkaroon ng panawagan, pwede silang tumawag sa atin dyan sa GMA News sa Quezon City upang magkaroon nga sila ng contact dito sa ating mga kababayan. At Ivan, idadagdag ko na rin daing ng ating mga kababayan, lalo na yung isa sa mga nagbigay ng panawagan dito, may sakit nga siya sa puso. Gusto nilang makasakay ng C-130 papuntang Maynila, kaya naman sana nga daw maging prioridad sila na may mga sakit, lalo na yung mga senior citizens dahil napakahaba ng pila. Sana nga daw unahin sila dahil yung araw-araw na wala sila nakakain at naiinom at may sakit pa sila ay nagpapalala nga sa kanilang kondisyon. Kaya nananawagan din tayo sa ating pamahalaan na sana nga ipatupad nila ng stricto yung ganyang pulisiya. So yan muna ang latest mula rito sa Tacloban City Airport. Balik sa iyo, Ivan. Diyan ka lang muna, tina-charge yung tina-charge yung mo. pagka na natatawagin Charger ka mo. ka lang muna dyan. Ito dyan, ito yung bag ko Maliit. Charger ako doon. Akin yan, sabi yun. Kaya alam mo kung gagawin? Kailangan matanggalin ko. Ito. Direct na natin. Ito, back. Ito, kailangan tanggalin yan. Baka ba? Ganun ba? Ito na lang. Ay, pre, okay lang pang butas to? Didip kang ganon? Ayun, ito. Sabay nyo na. Ito mo nung... Babayin mo lang. Yan. Wait, charger ko yan, mami. Ito naman ako. Electrical tape na lang. Yun lang pala yun eh. Dito ngayon kailangan rekta. Dito. Ano? Okay, very good. Kamusta? Yung may assignment ko. Ganun?
Tsukod, analis. Ano mo yan, anak? Para hindi lang ako yung may pasok. Kasi kung hinawakan mo kagad, kasalanan mo yan. You're wrong. Dito na lang. You're definitely... Aba, hindi. Taba ng utak mo, boy. Oops, ay nanay to. Doon po ang charging ha, hindi po pwede rito. Wag! Ay, doon po, doon po. Opo, wag po dito. Ayos. Charging station na tayo. Diba? Camouflage. Uy! Uy! Okay, ano naman? Let's go, baby! Dito, dito. My friend, dali, dali, dali. Mapasa na. Yung ano na gamitin mo nun? Ay hindi, pag nirekta mo dyan, hindi mo naman siya maaalis. Tignan mo nga, bakit nakasarado? Hindi, pag binaba mo kasi, doon pa lang ano, doon mo kasi. Hey man, ganito na lang man. Man, relax ka lang. Kailangan mo itali yung wire doon sa ano. Oo, sige. Diba? Para Hindi man, kailangan yata itali yung wire. Tanggalin mo na yan. Itim na yan. Ha? Tanggalin mo na yan. Bakit? Sige, relax ka lang. Pag sinabi Sige, ni oo, Norman na relax ka lang. Share tayo ng knowledge ha. Relax ka lang. Knowledge is power. Sige, sa inyo na yung knowledge, sa akin yung testing. O, may kuryenteng dumaloy, pre. Buo pa yung coil. Oo. Paso ako eh. Ano pa next? Sa inyo ano? Pre, bukas mamagano yan ha. Yung... Experiment. Okay, add some sugar and spice. Ayan ha. Mainit pa yan eh. Anong bukas ba? Ha? Bukas pa lalamig yan. Pasok pa nga eh. Siguro tayo mamaya after Ha? meeting. Oo. Ulitin natin yung boso na yan. Man, nahulog. Ulit tayo mga... Hey, pre. Ano naman sa ano? Pre, kaya pre. Alfred, bilang mo nga dyan. Under construction kasi naman natin eh. Pero boss. Ang pinamamayaan. Ginawa. Tok na ako. Tok na naman ako. Magkakamain tayo. Kaya ko, nakakain na. Kanina? Mainom ka na ng ano. Pag ito, umabot ako 5 araw, di ako Hospital ka. Hospital ka na ng boy. tawag ko si Pari. Wala na. Bigyan ng mister. Gusto yung mga cable ano? Hindi ba to?
ba yan? Ayan. Hindi, pre, dalawa yan. Dalawang ano yun. Dalawang pang isa. Dalawang ganyan. Meron kayo electrical tape? Wala nga eh. Ginamit ko lang doon, duct tape, pre. Oo, duct tapean mo na lang. Yan man, nasa ano. Oo, relax ka lang. Man, duct tapean mo lang. Yung duct tape ko na lang. Pag hindi kaya ng ano, si duct tape. Pero maganda yata yung duct tape mo. Oo, updates ka na. Ano yan, low? Ako naman dito ako. Pero walang sandre, walang smoke. Next week, ano na, ubos na tao dito. Ghost town. Uy. Marami mo ito. Lagay mo muna kasi tao, marami. Si ano yun? Abando. Abandon. Si Abando, inabandon na natin. Eh. Abandon town. That's ganun, no? Abandon town. Oo, naman si Abando. Di pa Pag yun, nilagay mo yan man, hindi mo na maano yan. Sabay ng ano yan. Abandon. Teka lang man, kukunin ko yung duct tape ah. Diyan ka lang man, kukunin ko yung duct tape. Man! Dito lang ako kunin yung duct tape. Tama na, dako. Papaw. Handa tayo sa harap ah. Grabe, tumayo dyan.
Na ano na ba? Na-charge na? Oo, Hello. May tinapay po ba kayo dyan, pare? Pakawa naman yung isa lalo na. Inihingi ka na, gutom ka. Ayun, pinasok ko doon, nag-nebulizer na siya. ano ba yan? Kahit ano lang, sa piraso lang. Pare, galing mo rin pala mag-building. May shop ka siguro sa Manila. Yes, sila gumawa nun, sir. Alam mo, paglamas ng story ko kay Chairman, yari sila. Kaya lang insert tayo. Hindi, okay yun. Kasi pare, ito story. Si Chairman, nakalis siya rito dahil wala ng pag-asa. Chairman na siya, inabando niya na yun. Tapos baka daw patay na siya ng constituent na dahil wala siya naibigay ng mga ayuda. Siyempre, Chairman ka, Chairman, wala ka nagagawa. Wala kang kwentang Chairman. Wala kasi lumagas na. Yung mga nila, walang lumagas. Matulog to. Saksi naman tayo araw-araw. Nasaan na? Baka meron sila. Eh, baka naman siya na-safety ni Mayor, tsaka ng mga alagad niya. Kami na muna to. Isang taon kasi yung walang ganun yan eh. Yung motor nila sa ibawa. Ito. Yan ba yun? Hindi, Oo, sa yan. ilalim yan. Gati, apat yan. Pare-parehas yun. Yun na. Hindi, flat dapat yan. Hindi flat. Ano mo dito, pag nandito ka sa lugar na to, hindi ka lang reporter, hindi ka lang technical team. Talaga araw mo eh. Kasi kung kahit pagod na ako, hindi ka ako natutulog. Pag nagpa-assist sa'yo yung matanda, assist mo rin. Sir, ba't po ganyan cellphone niya? Yung bahay niya po niya sila. Okay lang po. Maraming issue para pag-ibig. Kaya din po yung city. Yung city hall niyo nga po, si Rafi. Okay lang po. Tama. Yung masubra mo. Sambuanga to eh. Wala pa pagpagawaan doon. Nandun kami sa Sambuanga, nasira tong punto. Eh, hindi pala sanay magbukas ng Blackberry yung ano. Asan yung ano? Na napagpagawa ko. Kaya lang ang tanging bukas doon, napakatapa. Long nose. Lahat nagpapagawa sa kanya. Pinagawa ko, kinatkat niya rito. Oh. Hindi pala nila binubuksan yun. Isang buo pala to pag inangat. Paano naputol? Tanggal dun sa spring. Baka nahata.
Ito na pre, ito na mo. Oh, dahan-dahan boy. Paul, dahan-dahan ha. Ikaw pa naman yung CS namin kanina. Titik ko lang. Ay, buti ako kay camera kanina, yung insert tayo. Putok. Putok. Unattended na siya. Nabahay na agad. Teka lang ha. I-text ko lang to. Dami na yan, madami tao. Ano dayag? Ano, matutuloy ba yan? Matutuloy ba o matutuloy? Tsaka kasi Ate Paula, baka kasi pumunta ka sa Blumentritt, eh kung lumipat na pala sila sa Cavite, o saan ka pupunta? Eh kung lumipat sila, kunyari, di ba? Hindi natin masasabi. Maganda yung sure mo. Salit lang natin. Ha? Hindi siya maalis doon. Ito lang. Nada ako mapahati. Naigpitan niya na, naigpitan niya. Oo, naigpitan niya. Bukuhan niyo ulit ang tubig. Hindi, kaya mo muna kung umiinit. Puta pag hindi umiinit, iniinit na talaga. Kaya lagyan nito. Hindi na kaya tutuwad pa kaya yan? Hindi na yun. Hindi na siguro, no? Siyempre. No? Yun, saklap na. Nag-ring, bigla na-touch pa yung cellphone sa Manila eh. Ano? Okay na. Tanggalin na natin to para... Pwede po mag-charge ka, magkano po? Ay, doon po kuya. Wala pong charge, walang bayad. Libre lang po yan, GMA po, walang bayad. Pwede po mag-charge. Diyan po sa 10. Sa 10, sa 10. Pila lang po tayo. Pre, kailangan mo nang tanggalin to. Ito. Alam doon. Sige, sige. Brenda po, Brenda. Ito ang puting 10. Brenda. Jonathan, Julian Cruz to sa GMA 7. Yung to siya, ang pangalan mo? Jonathan. Si Jonathan, kapatid mo raw. O, kakausapin ka ha. Hello, sir. Ada ako airport. Forward, pakihatag ang number ni Tia Nini. Oh, ang globe. Ano siya, bro? Globe number. Oh. Wala, ayaw pumasok sa smart. Eh. Oh, tapos pagkain na lagyan po na akong globe. Wala di gano'n. Anong araw na ba ngayon, Webes? Oh. Sige. Pangatos na naman to. Waray pa. Nag-sorry lang ako dito. Kailangan ko makontak itiya para hera na lang magpapalagpirat yan. Magkaaway yata yung dalawang telepono eh, walang interconnectivity. Bakit naman ganun pa ginagawa nun? Yun nga, sir. Hanggang ngayon, globe pa lang din yung may signal. Kala ko, May smart na eh. Teka lang kaya. May signal na po na. Mga number. Iyan. Sir Ian. Oh. Ano sabi? Hindi ba may ibigay sa'yo yung nebulizer? Hindi iniwan sa'yo? Sige na yan. Ingat kayo ha. Opo. Salamat po. Basta, ang ano ko lang sa inyo, lagi na lang kayo manood sa amin ha. Wag kayo nagtitipa ba? O sige na yan. Forever kami. Oo, basta nagkakilala tayo ha. Baby mo na. Iyan Cruz.
natin yung panawagan segment natin para makita kayo sa Saudi ba? Oo. Ito kayo. Muna kayo dyan, meron kayo unawan. Para makita kayo sa Saudi, sigurado nag-internet yung asawa mo. Asawa mo, kapatid mo. O sigurado nag-internet siya kasi lahat na nanawagan, nakikita doon. Ito nga, may tumawag na pala sa iyo. Taga Manila. Hindi naman nanawagan ka kanina. May naghahanap sa iyo kanina. Sa GMA. Hindi ko alam, tsahin mo daw siya. Lagyan mo muna tubig. Hindi ko nasabi sa akin eh. Ano si ate, dito ka na o para makita ka nung kapatid mo. Tapos Baka. dali natin doon. Ayos na ba kayo? Ano yung tapo na? Hindi naman, nandiyan na lang kayo magpahinga. Ito ng mga bata, ha? Lahat po ng mananawagan sa GMA, dito lang po kayo. Nanawagan po kayo? Nanawagan po kayo? Sino manawagan? Dito po tayo. Lahat po Bakit? gusto manawagan sa GMA 7. Ate, gusto manawagan? Manawagan kayo? Ha? Ay po eh. Nay, baka nalobat eh, nawala eh. Balik na to. Okay doon, okay doon. Pupunta ba kayo ng Namangan? Ah, sayang kasi sa sa parko. 2,000 na kaya sa kayo doon. Doon pa ngayon. Oo, alas 12 alis yun. Pwede bang makasakay doon? Dito may masakyan na sa Wala pa kayo doon. Yung barko, 2,000 kagad yun. Kailan pwede mo? 2,000 yung barko. 1,500 na yun nando doon. Dami sumasakay. Pero hindi ka nang gano'ng karami tao. Hindi doon, pasok ka kagad. Lahat na dumating doon, pasok na. Ewan ko lang ngayon ha. Kasi parang lahat ng tao gusto na umalis dito eh. Nakukontak ka, no? Hintay-hintay lang tayo, Naya. May mananawagan, dalawa. Galing Manila, hindi pa Sabihin mo, may mananawagan. Sir, makitulog ako sir. Contact phone number. Ano ba yan siya? Low pa rin po sir. Ayaw Ah, sa tiya ko po sir. Saan dito? Ay, huwag ka na umalis tayo ha. Pinapaano ka na, pinapaschedule ko na. Oh. Oh. 932. Order, dalawa, masip. Wala, hotel. Mamaya, balikan na lang. Ayaw eh. Ayaw pumasok lahat ng tawag. Gusto mo, i-record na lang natin. Yung seal number wala pa dito sa akin. Hindi, okay lang. Manawagan ka na sa TV. Oo. Kasi sumasakay yun. Oh, may tulo. Dito rin yun. Sabi mo sa kanya, okay na tayo. Tara, recording na lang kamo. Ay, sayang itong mga to eh. Aalis pa mga to. Pagka nakakonta ka ng isang kamag-anak mo, ito na lang bibilin mo. Lahat ng kamag-anak mo sabihan na niya. Para hindi ka... Kasi yung pinunta ko kanina sir, dyan lang sa ano, sa Manila. Sinandun lahat ng pamilya ko. Yung papa ko lang yung wala sa amin. Gusto ko lang yung magsasabi ng mga at sinandun yung kailangan lang namin ng ano, ng sasakyan para mailikas kasi mga bata yun nandun sa mga pamilya ko. Hindi naman sila pwedeng maglakad na lang ng papuntang daw sa area. Hindi kaya ng mga bata. Pare, sino sakay mo? Ha? Sino sakay mo? Naki. Nandiyan na. Joseph. Para pala yung guro niyo, bumalik pa tayo.
Pwede na ba record ko na lang? Lapit-lapit na. Ano yun? Around the world na yun. Para saan po nalinawagan? Wala. Hindi, mag-record na tayo, Kamo. Mag-record na. Kasi ito eh. Si ate eh. Saan niya? Hindi ka di bali ate ha? Basta pumasok ang smart, eh talagang ano yun ko yan. I-ano yun. Pero manawagan ka. Anong pangalan mo? Lorena. Teka, anong pangalan niya? Kim. Kim, Kim Berlin Dungdong. Domdom? Kim Domdom na lang. Okay na. Number. Kita. Ito po kasi. Oo, sige. Plus 96. Sabihin mo lang sa akin. Plus 96655. Teka. At isa lahat pa. May 96. Ah. 55. 32. Ganda na ako ng pagkaan nyo na. 49. Ito. Sige. Ah, plus 96. Saudi kasi yan. Dalawa po. 966. Sige. Gala nga. Kasi mag-is ka kanina. 966 553 271849. Oh, ano pangalan mo? Lorena Domdom. Oh, kapatid mo to. Anong mensahe mo sa kanya? Panawagan po sana kung punta kami sa Maynila. Noon siya. Hindi na lang siya kumontak. Okay kayo lahat. Okay mo Manila. Ligtas. Okay naman. Hindi pa siya nakukontak kanila. Kasi sa ano na lang yung chat niya. Diyan ka lang kaya. Ano, mag-recording na tayo, tol. Ano, pwede na mag-record? Para makaalis na rin sila o may mga asikasuhin pa itong mga to. Ate, huwag ka munang alis ha. Papasok pa daw ng live seats eh. Kaya hindi makapag-record. Mamaya, maubusan ka mo sila ha. Live seats ng live seats. Eh, kanina pa yun. Ano? Bye-bye. Ano pang bago? Ubus na. Last ano na yata ito eh. Kailangan na natin mag-record. Ay, naku. Ano bang gagawin niya? Para saan? Ganito daw. Isisits lang daw yung mga mukha nung ini-interview. Sila? Isisits lang muna. Cam to ba? Cam to. Wala akong seats ha. Sige, cam to na lang. Oh, yung camera man. Ayun o, Tacloban Pier o. Ayun o, ang dami sumasakayo. Yung galing sa Cebu, dumating na dito. Hindi, papunta na Cebu yan. May galing din Cebu, pupunta Boss, rito. pakita mo daw yung dalawang mananawagan. Totoo sila, halika. Hindi na sana ko pa-interview. Hindi ka nga papayag video ka lang. Halika, makita ka. Pakita lang natin. Sila. Nasa Cebu. Ang pangalan niyo po? Lorena, Lorena. Dumdum po. Taga saan po kayo? Taga Palo po, Barayong Palo. Leyte. Sino po ang gusto nyong makausap sa panawagan nyo? Yung kapatid ko po nasa Saudi. Sino po? Kapatid ko. Ano pangalan? Kim, Dumdum. Oo. Kausapin niyo po si Kim, nandiyan po siya. Nandiyan na po siya. Hindi, kausapin niyo lang po siya sa camera po. Kung manawagan po kayo sa kanya. Kim, nandito po kami ngayon, papuntang Maynila. Doon na lang po tayo sa magtatawag na lang kami sa iyo or ikaw na lang yung tatawag sa amin. Pag nandun na kami. Nasikaso pa namin yung pagsakay sa aeroplano. Okay kayo Yun lang lahat? po. Okay naman po kami lahat.
Sige. Okay, ate. Ingat. Kuya. Ate, thank you Wala pang ako cell number. Hindi, ano mo pangalan niyo po? Rodolfo Relador. Rodolfo. Relador. Taga saan po kayo? Taga dito sa Tacloban. Sino po yung gusto niyong kausapin sa panawagan niyo? Si Lisel Relador. Sige po, panawagan na po kay Lisel. Lisel. Adi na kami ha Tacloban Airport. Naghinulat na imo, adi imo mama, adi Tipani. Adi kami naghinulat na imo yan. Hain ka naman yan na. Hain na kamo. Kung anin na kamo airport, adi lang kami may entrance. Naghinulat na iyo. Sige. Okay? Okay. Maris, nandirito ako ngayon sa Tacloban City Airport at makikita mo nga Maris, sa aking likuran ay napakaraming mga kababayan natin ang nandito ngayon upang magbakasakali na makasakay ng C-130 flight patungong Cebu o kaya naman ay diretso mismo ng Maynila at yung iba naman ay nagbabakasakali na sumakay ng commercial flight ng Philippine Airlines at ng Cebu Pacific. Dahil nga Maris, sa napakatinding distraction dito at sa kawalan na rin nila ng pag-asa ay marami sa mga residente ang nais nga na umalis ng Tacloban City upang magsimula sila ng buhay doon nga sa ibang mga lugar kung hindi man sa Cebu ay sa iba pang mga lugar sa ating bansa. Samantala, inilusad nga natin itong panawagan dito sa Leyte upang maabot ng ating mga biktimang kababayan yung kanilang mga mahal sa buhay sa buong bansa at sa buong mundo sa pamagitan ng GMA News TV, GMA 7 at ng GMA News Online sa internet. At Maris, umpisahan na natin Manong, buong pangalan niyo po? Felix Candare. Sino po ang gusto nyong paghatiran ng inyong panawagan? Kapatid ko, si Bibot Candare, si T. Candare. Ang kapatid kong Air Force na San Nicolas. Na tinawagan ko sila kung magandang kadagayang ba nila. Kasi dito sa Leyte, wala talaga. Sira lahat. Ang bahay namin, wala kami tirahan. Kaya kung panawagan na rin nyo, dapat pupunta ko dyan bukas. Baga, dapat salubungin ako sa airport. Yung kapatid kong babae, si Pina, sa Ilocos. Yun lang ang ko sa kanila. Hinihingin tulong sa kapatid ko. Kung pangalan po ninyo ulit, sir? Felix Candare. Okay po. Maraming salamat po. Thank you po. Sa inyong pagtitiwala sa GMA News. Dumako naman po tayo kay Kuya. Pangalan po? Teddy Piñaranda. Sino po yung bibigyan nyo ng panawagan? Nananawagan po ako dyan sa Manila, sa Pasay, sa mga anak ko, sa mga relatives dyan, at saka sa Bagong Silang. Doon sa Phase 5, alive lang ako dito. Pero maraming sira din sa manungan na yung bahay. Maraming salamat po. Okay lang ako dito. Sige po. Maraming salamat po, sir. Susunod po natin. Ano pong buong pangalan niyo, sir? Wawi Ondes po. Taga saan po kayo? Taga Barangay Santo Niño, Tacloban City. Taga Tacloban City. Manawagan na po kayo? Nanawagan po ako sa kuya ko. Pinsan ko po siya. Nasa Malinta, si Kuya Noli Branzuela. Humihingi po kami ng rescue kasi gutom po kami dito. Wala kaming makain. Sa katunayan, papunta nga kami doon sa Manila. Hindi pa kami sure kung makakaalis kami ngayon, baka sa makalawa pa kasi mahirap pagsakay dito. Yun lang po. Sige, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ma'am, buong pangalan po natin. Okay, I am Arlita E. Lopez. Tapos ako ay from Quezon City. At saka nagtatrabaho po ako sa national government from National Economic and Development Authority. Tapos nagpunta ko dito para anuhan ang mga magulang ko at saka mga kapatid ko na nandito lahat. Okay naman sila. Pero nananawagan po ako sa lahat ng mga government agencies na tumulong naman. Ako ay have volunteered to the Office of Civil Defense last 2 days nung Tuesday. Pero nasabi nila dahil isa lang ako, hindi ako po pwede mag-volunteer, dapat group daw. So, nag-asa ko sa NEDA para so buti inanham na ako ng office, so nandito ako ngayon. So lahat ng government agencies na nandito talaga devastated kasi ang Tacloban. Kailangan nila talaga ang tulong para makaanong mga tao kasi talagang mga tao dito totally parang nakakahiya at saka depressed. Okay. Salamat po
Kuya, salamat po. Buong pangalan po natin. Emiliano, ako si Emiliano Dahunan. Una may mga anak ko sa United States, Amerika, sa Michigan. Nga ako nawagan, nga dili lang kasi balaka, nga si Girly Wihing Dahunan. O may nguman sa akong anak dito sa Switzerland, sa Bern City, Genevieve Marti Dahunan, nga dili lang sa balaka, kay kami luwas lang gihapon sa among katalagman. O may nguman, sakay diyan kami sa airport, sakay kami para Cebu, dito sa Davao, transfer kami Kulianan. O may nguman sa akong maigsoon diya sa Pulangko sa Boga del Norte. Di lang sa Lambalaka, kay ako luwas lang gihapon kami sa mga katalagman o maingon man sa Dapitan City. Di sa Lambalaka sa akong mga kaparintihan diha, nga kami luwas lang gihapon sa mga katalagman o maingon man kinahanglan nga magampo lang gihapon tas Ginoo. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa GMA News. Buong pangalan po natin? Edward po. Edward. Apelido? Lapinya po. Sa mga kamag-anak po namin na nasa Australia, sa Cebu, sa Manila, sa Bohol, you don't need to worry na po. Lahat po kami ay safe. Yan lang. Salamat po Buong pangalan po natin ay? Bernardita Lusada. Mayroon lang ako i-share sa mga kapatiran dito sa Leyte. Bago nag-happen itong bagyo na the strongest typhoon in the world in year 2013, may nabasa ako na sabi ng Panginoon, I am just popular when it comes to request, mga prayer request. Pero hindi siya ina-acknowledge sa heroism na nagagawa niya bawat tao. Kahit maliit na bagay, kahit yung pagdaloy ng dugo, kahit ang maliliit na bagay, hindi man lang siya napapansin. Kaya sa ngayon, inaano ko ang mga kapatiran na sana i-acknowledge natin kasi sabi niya, I will honor and I will protect those who honor me. At sabi pa rin niya sa Revelation, behold, I come, the reward is with me, I will give it to everybody according to their deeds. Ma'am, thank you. Salamat po, ma'am. So sa ngayon, Maris, ay makikita rin natin talagang iba't iba yung kanilang mga panawagan pero isa dito yung sinabi niya na galing pa siya sa Maynila, nag-volunteer siya pero pagdating niya dito ay nahihirapan din siya at yung mga kababayan natin, yung iba karamihan narinig din natin mga kamag-anak nila sa ibang bansa yung kanilang pinananawagan binibigyan ng impormasyon para malaman nila na buhay sila at ligtas naman. Subalit kailangan nga ng tulong gaya ng pagkain, ng maiinom at nung matitirhan nila na maiayos ito. Samantala, Marisa, napakahaba nga ng pila dito sa C-130 plane ng Philippine Air Force. Ang balita natin ay wala pang muling lumalapag na C-130 plane. Kaninang maaga-aga pa ay dalawang eroplano ang ating nakita pero wala pang sumunod na panibagong mga flights na dumating dito. Samantala, yung commercial flight, naririnig naman natin sa ating background na nandirito na yung ilang mga flights ng mga commercial flights at patuloy din yung pagdating ng ating mga kababayan dahil nga kahit wala silang ticket, sila ay nagbabaka sakali na makasakay sila dahil Maris talagang marami sa kanila ay nawalan ng pag-asa at gusto nga nila magsimula ng buhay sa ibang lugar liban dito sa Tacloban City. Maris, ngayong tanghali din bandang alas 12 ay aalis din dito sa Tacloban City ang BRP Dagupan. Yan naman ay isang malaking barko ng Philippine Navy at ang estimate na sasakay dyan ay tinatayang humigit kumulang 2,000 katao. Yan naman ay mula din sa Tacloban ay magtutungo sa Cebu City at magdadala nga ng ating mga kababayan. Naghatid ng mga relief goods, tubig, pagkain at iba pang mga damit yang BRP Dagupan pero papalitan din yan ng isa pang malaking barko na magdadala muli ng relief goods patungo dito. Samantala, Marisa, marami rin na mga foreign media na ating namataan sa paligid nitong paliparan. Karamihan ay dito rin nakabase at interesado ang mga dayuhang mamamahayag sa nangyari dito sa ating bansa dahil nga sinasabi na isa sa pinakamalakas na bagyo ito sa ating bansa at sa mundo. Kaya naman ganun na lamang ang kanilang atensyon na ibinibigay dito at binabantayan nila
kung paano nga ba gagalaw itong pag-recover ng Tacloban at ng mga kalapit na bayan ng Leyte, gayon din sa lalawigan ng Samar. Pero pagka nakakausap natin sila, no, nababanggit din nga nila no, na tila nga ba napakabagal nung pag-usad, lalo na sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Pero sinasabi naman ng pamahalaan na yung ayuda ay talagang parating at meron namang naibibigay daw. Pero may nakausap din tayo na isang chairman dito no, sa airport na gusto na rin niyang umalis sa kanilang lugar bagamat siya isang public official dahil nga maari nga daw sakta na siya ng kanyang mga constituents sapagkat walang naibibigay na tulong. Siya daw ang nasisisi ng kanyang mga kababayan na wala siyang nagagawa. So Maris, yan muna ang latest mula rito sa Tacloban City. Balik sa iyo. Marisa, una muna, no, sa commercial flight, syempre kailangan nilang may ticket sila o nakabook sila or kung may mga na-miss silang flights simula nung 9 hanggang nung mga nakarang araw, pwede silang pumunta doon sa Cebu Pacific at sa Philippine Airlines at ma-accommodate kagad sila. Ngayon, yung walang mga ticket, pwede silang bumili ng ticket dito mismo or magpabook sila sa kanilang mga kamag-anak sa Cebu o kung saan man panig ng ating bansa. At pagdating nila rito, kung nakabook na sila, i-accommodate sila. So, dito sa commercial flight, ito yan, yan yung mga nasa likuran ko ngayon. Yung nakikita nyo pila na yan, mga commercial flights yan. Kahit pa paano ay maayos, Maris, dahil nga may sistema sila dyan, dahil nga ito ay commercial flight. Pero pagdating nga doon sa C-130, doon na nagkakaroon ng napakahabang pila talaga. Talagang impatient na yung ating mga kababayan dahil nga wala naman silang dalang pagkain, wala silang dalang tubig. Yung iba 3 araw nang nandirito. Yes, Maris, nandito ulit tayo sa Tacloban City Airport kung saan nga napakaraming mga kababayan natin na nagpupunta rito upang makasakay ng flight ng C-130 o di naman kaya makakuha ng flight sa commercial flight sa pamamagitan ng Philippine Airlines at Cebu Pacific. Samantala, kausapin natin yung unang panawagan dito. Ano po pangalan niyo, ma'am? Rosan Fabi po. Taga saan po kayo? Taga Barangay 88 San Jose, Tacloban po. Sige po, yung panawagan po niyo, banggitin niyo po. Lemi, gayo sa Saudi. Kung nanonood ka man ngayon sa panawagan, patulungan mo kami dito sa Tacloban. Wala na po kasi kami magkain, walang tubig at wala ho kami maasahan tulong dito. Hindi po kami makasakay papunta Maynila. Hindi kita makontak. Wala na akong cellphone, wala signal dito rin. Kung nanonood ka man ngayon, please lang. Tulungan mo kami. Nangihina na po ako. Nawawalan na po ako ng pag-asa. Makaligtas po kami ng baby natin. Makaligtas po yung baby natin. Pero dito, hindi ko alam kung makakaligtas kami sa mga dito. Nanonood ka man, Limigayo. Tulungan mo kami. Maraming salamat po, ma'am, sa inyo pong pagtitiwala sa GMA7, ma'am. Ano po ang pangalan nyo? Ako po si Nida Karin Sirera, nakatira sa Barangay 62 Andiyan nakatira sa Dubai, okay naman kami. Pero tulungan mo rin din kami dahil wala na lahat, walang makain. Lahat-lahat, nakikita mo kami ngayon, tulungan mo po, yun ang ano ko. Salamat po. Salamat po. Ate, kayo na po. Ako naman po ay si Marily Permejo. Nakatira po ako sa Tacloban City dito sa Juan Luna. Malayo pa naman, medyo malayo pa naman kami sa dagat, pero umabot talaga ang dagat sa amin. Umabot ng mga 7 feet. So natakot nga kami. Although mayroon bahay pa kami, pero yung atip namin na nakuha. So pinananawagan ko po yung mga auntie ko sa Amerika, si Auntie Paring, si Auntie Mila, si Auntie Tess. Mga buhay pa kami, yes, mga buhay pa kami. Salamat sa Panginoon at prinotektaran po niya kami talaga. So,
as of now, aalis po muna kami dito sa Tacloban kasi maski may pera pa kami, wala kaming mabili. Walang medisina, mayroon kaming mga maintenance, hindi kami makabili. May mga pagkain, wala na po mabibili, maski mga sari-sari stores. Close na po lahat kasi yung mga tao dito, lahat po ay walang mga bahay. So, lahat na lang kami aalis dito. Ang ano ko lang po sa inyo na ipag-pray niyo lang po kami na at least magkaroon po kami ng kaunlaran po dito sa Tacloban, kung ano ang magagawa ng Panginoon po sa amin. We still hope nga uunlad po rin kami. So, nananawagan pa ako sa mga kaibigan po namin, kung ano po ang matutulong nyo, yung pagkain, maski hindi para sa amin, para na lang sa iba po. Kasi maraming naghihirap po dito sa Tacloban. Salamat po sa inyo, sa pagmamahal nyo po sa amin. Maraming salamat po, ma'am. Marician nga, yung tatlong panibagong nawagan dito sa Tacloban Airport. Alam mo yung mga nananawagan dito sa ating panawagan segment. Nagpupunta lamang sila dito sa ating lugar. Napakarami kasing mga tao na paikot-ikot dito sa airport. Maraming nalulungkot dahil hindi nga sila makasakay sa C-130 dahil limitado ang flights nito sapagkat may mga prioridad din yung mga sugatan, yung mga injured na matitindi ang pinsala sa kanilang katawan. Kaya naman limitado ang nagiging slots doon sa C-130 at marami rin kasi dito sa ating mga kababayan ay wala nang natirang pera, nawala yung kanilang mga pera, kaya naman umaasa nga sila, doon sila sasakay sa C-130 dahil libre ito, makakarating na sila sa Maynila o kung sa Cebu man at sila ay matutulungan na ng kanilang mga kaanak doon. Kaya naman umaasa nga sila na sana daw madagdagan naman itong flights nitong C-130, pero alam din naman natin na napakarami ring inaasikaso ng Philippine Air Force, kagaya na lamang ng pagdadala ng mga relief goods na nagmumula sa pamahalaan at sa iba't ibang mga organisasyon, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa ibang panig ng mundo. Sa ngayon ay nakikita ko dito sa ating likuran na may mga volunteers na abala doon sa likod na naglilinis pa rin sa harapan itong Tacloban City Airport dahil kiniklear nila ito. Maraming mga nakikita tayo ng mga volunteers, may nag-set up din dito na taga Malaysia. Nakita natin sila na may tent sila dito at una nang narito rin yung mga Amerikano mula sa Marines nila at sa iba pang mga sangay ng kanilang militar na tumutulong nga rin dito sa operasyon, na patuloy na operasyon sa pagbangon nitong Leyte. So yan muna ang latest mula rin sa Tacloban City. Balik sa iyo, Maris at Joel. Tama. Yes, Marisa, maraming salamat. Yes, Sandra, yung mga pinakita ninyo na imahe sa satellite ang magpapatunay kung bakit halos lahat ng mga taga rito sa Leyte ay gusto nang umalis ng kanilang kinaroroonan. At dito nga sa kinaroroonan ko ngayon sa Tacloban City Airport ay napakaraming mga kababayan natin ang naghahangad na makasakay ng libreng sakay ng C-130 ng Philippine Air Force at makapag-commercial flight sa pamagitan ng Philippine Airlines at ng Cebu Pacific. Sa ngayon nga ay napakaraming mga tao dito at yung iba dyan ay 3 araw na nandirito, naghihintay sila, nagbabaka sakali na baka makasakay na sila. Yung iba naman ay commercial flight ang inaasahan. Sinabi nga kanina ng CAAP na maaaring magkaroon ng maaaring makalipad at sa huli na lang magbabayad ay umaasa sila na makaka-avail sila ng nasabing programa. At sa ngayon napakahaba pa rin ng pila at patuloy ang pagdating ng ating mga kababayan na tila ba nagkakaroon na nga ng mass exodus dito sa Tacloban City at sa iba pang mga lugar dito sa Leyte. Samantala, Sandra, tuloy-tuloy yung panawagan na ating sinasagawa dito sa Tacloban Airport at kapiling natin yung ilan sa ating mga kababayan na mananawagan ngayon.
Ma'am, ano po ba pangalan niyo po? Ako po si Marian Violeta Francisco Alapit, taga Barangay 63, Sagkahan. Ano po ang mensahe ninyo? Tinatawagan ko po yung mga kapatid ko, si Vivian Francisco Sayan at saka si Gloria Compio. Dalawang anak ko, si Jeffrey Alapit at saka si Kathleen Alapit. Okay po kami dito sa Tacloban, nakaligtas po kami sa awa ng Diyos, kaya lang wala na tayong bahay. So far, sa pagkain, siguro hanggang mamayang gabi na lang yung pagkain namin, or kung may matira man hanggang bukas na lang ng umaga. Sinisikap namin makasakay ng libre dahil wala na kaming pera. Ang kaso 21 heads kami. 21 heads kami kasama na yung mga bata at saka isang disabled. So, pahirapan ang pagpila doon sa C-130 at saka doon naman sa barko parang hindi ko alam. Sabi nila kasi may priority sa family lang daw ng mga taga-AFP. Tapos dito naman sa PAL may priority number po, kaya lang yung pera namin hindi kakasya sa aming lahat. Yun lang po. Maraming salamat po, ma'am, ha? Si Sir naman, kung pangalan niyo po. Okay, I'm Mr. Cinco. I'm from Apiting Road. Pinaalam ko lang sa mga anak ko sa California, sa Libya, at mga anak ko sa Metro Manila, kamag-anakan na we're shaking but otherwise okay. We have our flight this coming Sunday, 7 a.m. via that airline will be flying in from Cebu. Hopefully, before noon of Sunday, we'll be home. Ang akin lang panawagan sa civil government dito sa local, sana maging visible naman kayo kasi hinahanap talaga kayo ng mga taong bumoto sa inyo. Ito na yung panahon para ipatunayan nyo na ang puso nyo para sa bayan. Gising lang! Salamat po. Maraming salamat po, sir. Meron pang isang mananawagan, ano? Si ma'am, kung pangalan niyo po? Sabi ang kay Labyo, ay, kung pangalan niyo po? Elisa Ramos po. Apo, taga saan po kayo dito? Taga Fatima Village po, Tacloban City. Sige po. Yung mga sabi niyo, mga kabalen niyo, ang kakausapin niyo, sige, kausapin niyo na po sila at manawagan kayo. Opo. Sabi ko mayab kaya kayo, ya ako, miligtas ko kaya ng bagyong nilabas sa inyo, tsaka ngeni keniking Tacloban Airport. Bisa ako muli, ako uli na mga laki nga sa aeroplano, pero ako tigaganakan. Kaya ako kinapos na ako na yung ngapong gino. Nung makahuli ko, agawa ko muli, pero ang galabingi, kaya pa may tutod, malinaya ako makasakit, kaya nga aeroplano rin yung anak na ng kaputol ko rugo. Hanggang ngayon, nilaki pa sakal para Cebu. Naibalo rin ko nung makanano kung makahuli, pero yung tigaganakan, latang kumuring ken. Kumusta ako nga ken, yung tigaganakan, yung nakalanan salamat kaya kayo. Ako, babi ako ba hanggang ngayon eh. Panamo po. Maraming salamat po, ma'am. Si kuya naman, kung pangalan niyo po? John Doki, sir. John Doki. Manawagan po kayo. Nananawagan po ako sa Maynila na yung mga kapatid ko wag mag-alala doon kasi okay naman kami dito, nakasurvive naman kami. Yung gusto kong sa iyo, wag na kayong pumunta dito sa Leyte kasi medyo delikado. Ang mga doon sa Sierra Kuya Buboy sa Laguna, wag kayong mag-alala kay okay naman dito sila. Andito ako ngayon sa airport. Nananawagan dito. Mamahalis Ate Isel, huwag kayong pumunta kayo dito. Okay naman kami, wala namang problema. Stay na lang kayo doon. Wala pa kaming komunikasyon kasi wala kami dito cellphone na ano sa Bagyo, doon sa baha. Kaya pinapaalam ko na lang, huwag kayong pumunta. Okay naman, huwag kayong mag-alala. Pag magkaroon na dito ng kuryente, tawag lang kayo or magtitis na lang kami sa inyo. Ate Isel, mag-ingat ka. Kuya Dante, dito pa rin kami, walang problema. Salamat, sir. Okay. Maraming salamat, kuya, no, sa pagtitiwala po ninyo. So Sandra, yan nga, iba't ibang mga panawagan ng ating mga narinig na naman. So ngayon, ito nga sa aking likuran, may mga bagong dating na naman. Tuwing may
kada 30 minuto o 15 minuto ay may mga dumarating tayong mga kababayan yan. Sakay sila nung iba't ibang mga sasakyan, talagang siksikan, punong-puno yung mga sasakyan na yan. Kaya naman padagdag ng padagdag yung mga dumarating nating mga kababayan dito. Kaya naman lalo pang dumarami at lalo pang humahaba yung pila sa C-130 at doon sa mga commercial flights na naghahangad na makaalis dito sa Tacloban. Dahil nga, yun nga Sandra, gaya nga nung naipakita mong mga imahe, talagang maraming nasirang lugar, maraming nawalan ng pag-asa, kaya naman ayaw na nilang tumira dito, gusto na nilang magsimula ng kanilang buhay sa ibang mga lugar sa ating bansa. Sandra. Sandra, ang nalalaman ko, 3 lamang ang C-130 na gumagana ng ating bansa. Ganyan kakonte ang C-130 ng ating Philippine Air Force. Kaya naman maiisip na lamang natin sa 3 yan na pabalik-balik lamang dito sa Cebu at sa Maynila ay limitado lamang talaga yung nagagawang flights. At Sandra, hindi naman kasi ganoon din kabilis at kadali ang turnaround nitong mga eroplano. Siyempre kailangan din mag-refuel, kailangan magkarga, kailangan magdiskarga ng mga bagahe, lalo na yung mga relief goods. Napakahaba ng proseso na yan, kaya hindi kada oras ay may nakakabalik o nakakaalis ng mga C-130. Kaya naman isa nga sa naging pag-asa ng ating mga kababayan dito yung pag-resume ng commercial flights, kahit ba turboprop lamang yung mga aircraft, yung mga bombardier na aircraft lamang nung dalawang malalaking airline companies yung ginagamit dito, dahil hindi po pwede, Sandra, yung paggamit ng mga jet engine ng mga eroplano, dahil malalaki na yung mga Airbus at mga Boeing na yan. Hindi kakayanin dahil napaka-busy ng airport, napakaraming mga eroplano at mga helicopter na dumarating dito dahil nga sa dami ng foreign aid at mga NGOs na tumutulong dito. Kaya hindi po pwede. Tsaka Sandra, isa nga rin sa ini-stress din ng Air Force ay sira nga itong tower nila. Kaya manual, pagalingan ng piloto ang nangyayari. Kaya pag sumama din ng panahon, isa rin yan sa nagiging limit. Kaya lahat ng yan, pag samasamahin natin, nagiging factor sa pagdami at paghaba ng pila at karamihan nga ng ating mga kababayan na ilang araw na yung iba rito nawawalan nga ng pag-asa at kanya-kanya silang komento. Sinasabi pa nung iba na mayroon daw palakasan sa pagsakay ng C-130, pero sinasabi naman talaga ng Air Force na nauuna lamang itong mga disabled at yung mga may mga sakit at yung mga sobrang tinamong mga injuries nakatapos na bagyo. Pasensya lamang ang sinasabi ng ating gobyerno, pero ang tanong dyan, gaano katagal yung pasensya, dahil ilang araw na, halos mag-iisang linggo na ay nandito pa rin sila at gusto na nga nilang umalis dito sa Tacloban City. Sandra. Sandra, sa nasaksihan natin, walang ganong screening na nagaganap. Basta nangyayari, pipila ka, doon na lamang magkakaalaman sa mesa ng taga-Air Force, isusulat sa isang logbook kung sino man yung mga gusto sumakay na yan. At kapag may mga flights, kung sino yung mga nauna doon sa listahan, sila yung magbo-board doon sa C-130. Kaya yun nga, napakakaya humahaba yung pila dahil ilan lamang nga yung ating C-130, maswerte na lamang nga, dahil pag dumating yung C-130 ng Amerika, yung C-130 ng Singapore, yung C-130 ng ibang mga bansa, ay nagsasakay din sila ng ating mga kababayan. At maging yung mga banyaga na naunang naipit dito, na sinasakay nila patungong Maynila o patungong Cebu o kung saan mang destinasyon, basta lang madala sa ibang lugar ang mga taga-Tacloban na nais na umalis dito sa Leyte. Sandra. Sandra, marami tayong napapansin na relief goods. Kahapon lamang napakaraming kahon-kahon ng mga bagahe na nakita ko. USAID in particular yung nakita ko. Parang kanina naman yung nakita ko yung taga Malaysia. Marami rin silang dala. Iba't ibang mga nasyon, iba't ibang mga organisasyon. Marami pang mga gustong magpunta rito. At yung
mga commercial flights na nakikita na lumilipad mula dito o dumarating mula dito, may mga dala rin na yung mga iba't ibang mga organisasyon na mga cargo na relief goods yan, mga pagkain, mga tubig at iba pang mga makakain ng ating mga kababayan at yung mga isusuot ng iba. Lahat ng yan, napakarami talaga. Kaya nga, nagtataka rin ng ating mga kababayan kung bakit pagdating naman sa distribution ay wala daw nakakarating sa kanila. Mayroon na nagsasabi na minsan lamang daw silang nabigyan, like nung dumating ang Pangulong Aquino, nabigyan daw sila ng relief goods. Pero after noon, ilang araw na nakakalipas ay wala na raw sumunod na ayuda sa kanila. Kaya naman natatakot nga yung iba, kaya ayaw na nila dito dahil wala silang mabili, kaya gusto na nilang umalis. At Sandra, mabanggit ko na rin, isang barangay chairwoman, yung isa sa mga nakilala natin dito kanina, at siya ay aalis na, bagamat siya ay kapitan ng kanilang barangay, aalis na siya dahil nangangamba na rin siya sa kanyang kaligtasan dahil bilang chairman siya nga dapat na nangunguna sa pag-distribute ng relief goods, pero wala daw na ibibigay sa kanila, kaya siya naman ang sinisisi ng kanyang mga kababaryo at maaring malagay daw sa panganib yung kanyang buhay. Kaya pinili na niyang umalis at sinamantalan na rin niya yung pagkakataon dahil nga may sakit din yung asawa niya, wala daw mga gamot dito at doktor. Kaya desidido na umalis yung barangay chairwoman na ating nakausap kanina, Sandra. Yan, yung chairwoman na yan na ating nakausap. Talagang galit na galit siya na bakit nga daw sila sinasabi sa mga balita na barangay ang nagdi-distribute ng mga relief goods, pero sa kanilang mga barangay chairman o barangay chairwoman dito daw sa Tacloban City ay wala raw silang natatanggap ni isa man na mga relief goods na maididistribute nila sa kanilang mga kabarangay. Kaya galit na galit daw yung kanilang mga kabarangay. At yung chairwoman na yan, pinakita nga natin, imbis na mapagdiskitahan siya o baka daw mapatay pa siya, yun ang takot niya, Sandra, baka daw mapatay na siya ng kanyang mga kababaryo, aalis na lang siya dito sa Tacloban at magpapalipas na lamang ng ilang araw o ilang linggo sa Maynila, Sandra. Ba't walang volume? Sira speaker niyan? Man, wala bang volume? Sa Yan lang sa Wala. Meron sa akin. Meron. Okay? Tukutan mo yun, Tukunin niyo po. Hindi naman po. Ilang minutes lang, power lang.
action ko na to kung maghapon. Mga tanghali, gabi, madaling araw pa lang. Ako na. Puro ako na. 24 oras. Top on the line. Most requested. Sambal.